ito na yung nagawa, ready for planting na. At ano kaya ang epekto dito sa pananim nga sa cemented flooring na mapagtataniman. Ito ay artificial soil na ginawa, at compost na ito, ready na sa replanting. At una, cemented itong tataniman at direct pa ng sikat ng araw at napakainit. At sa susunod natin na update kung mabubuhay ba ang tanim dito sa ganitong porsyon or sitwasyon ng pagtataniman. Pwede ito gawin breaker ng pananim. Shout out sa lahat ng subscribers sa tayong Oras Vlog. Ganito magtanim, mag-akyat ng saging. Dito pwede gumawa ng planting at lalagyan ng soil, galing pa ito sa baba at mataas yung pinanggalingan sa baba. Diyan pagaling yung puno ng saging at saka dyan yung soil, iakyat lang dito sa cemented flooring na pagtataniman. Ayan. Gagawa naman ngayon ng artificial planting para sa kalabasa. Ayan. Okay, let's go. Shout out po sa lahat na nag-subscribe sa Tanim Oras Vlog. At gagawa naman tayo ngayon ng artificial planting sa pantanim. Okay. Oh. Ayan. Nilagyan ito ng tinabasan dito para siya mag insakto dito, hindi siya mag rolling itong saging. Ayan, pag nilagyan dito ng lupa hindi na siya mag rolls, kaya ang purpose kung bakit natabasan ito, ayan, para kumapit siya sa ilalim. Ayan lang, kasimple lang mag gawa ng pantanim. Ayan, dito natin ilalagay yung soil, yung mga itong excess na mga saging ilalagay natin dito sa loob din at wala masasayang. Lalagay na tayo ng soil.
Ito natural soil pa lang ito. Hindi pa ito yung pagtataniman na yung compost na mayroon duck manure at saka mayroon siya ipa ng palay at ihalo pa yung natural soil. Katapos natin lagyan ng soil, gin-label natin, ayan. At papatungan naman ito ng final na para sa pantanim. Alisin lang natin itong mga stone na iba. At tirik na tirik po yung araw, ayan, napakainit. At wala po dito talaga shade nga katulad yan ng kahoy na malilim. Direct sunlight talaga ito na pagtataniman itong gagawin na planting sa kalabasa. Itong mga lip side na mga o tira na mga saging na ganito, balat ng saging ay ilalagay natin dito rin para isa din yan panpa-kumpos sa lupa. Huwag lang itapon ang ganito, ganyan lang, ayan, dandahan lang sa kamay baka matamaan sa itak. Ayan, dudurugin lang natin, huwag lang itapon ito, dudurugin lang ito. Ayan, at wala tayo na sayang na na balat ng saging. At isabay na natin ito sa pagkumpos. Ayan. Pag nabulok siya, napakaganda ng lupa ang niyan, ang kondisyon. At bago final soil para sa replanting. Ito ang susunod naman ay natapos na natin lagyan ng unang soil, ayan, at pangalawa itong balat ng saging na hinalo sa pagkompost. Ang susunod ay yung final soil na mayroon na ipa at saka duck manure. Wala na po ibang gagamitin na organic, kundi ayan lang po. Natapos na natin i-prepare yung soil for replanting. At dito meron na tayo soil na ang sinasabi na final soil na ilalagay dito. Una, sinabi natin nga natural soil, tapos itong balat ng saging. At ito na yung pinaka magkukumpos tayo ng soil. Ito mayroong buhangin siya at halo, natural soil. At dito mayroon tayo duck manure, mga walang isang balde. At ito naman ay ipa ng palay, yung pampabuhaghag sa soil. At yan lang ang panhalo natin dito sa ikukumpos natin yung pagtataniman dito. At ihahalo lang ito para makumpos maganda ang kanyang kondisyon ng lupa. Ito dudurogin pa natin ito. Yan. Ganyan lang. At ihalo lang natin ito. Yan. Dudurugin lang natin itong duck manure, matigas.
At dudurugin lang ito ng mga duck manure para mahalo dito sa compost na lupa. Napakatirik ng araw, napakainit mga katanim. Ayan, oh. At tanghali na nag preparation sa paghalo ng soil at saka mga organic fertilizers. Haluin lang natin ng maigi yung lupa. At hinalo ang lupa para mahalo yung mga makumpos yung duck manure at saka soil at saka yung upa. Kaya hinalo natin para nagsisiminto ng flooring para maganda yung pagka-mixture ng soil para sa replanting. Okay. Nang matapos po mahalo at ito yung tatlong materials na ipa at saka soil at saka duck manure, at lalagyan natin ng 4600 na urea fertilizer. Ayan, bubuhos lang natin dito para magkaroon siya ng magandang kondisyon sa soil at ihalo uli para dito ita-transfer at ready for planting na. Ayan, ihalo uli para maganda ang kondisyon. Basain kaunti itong compost na soil para yung mga ibang na mga lumilipad, yung mga maliliit na buhangin. Ayan, para di siya maglipad at pwede magtakip sa mukha. Nakita nyo ako kanina dahil sa paghalo yung mga duck manure katulad nito, nakikita ninyo may mga dust, pwede natin malanghap. Kaya ang iba naman pero hindi naman nakaapekto, pero kaya nagtakip ako ng maghalo dahil yung buhangin at saka yung alikabok malalanghap. At cause noon posible magkaubo pero wala naman, preparasyon lang yan sa kalusugan. Wala naman ito epekto na paghalo dahil mga organic po ang hinahalo ng pagtanim. Yung kahit lang nga ni maglakad sa daanan ay alikabok ay malanghap, magkakaubo yung tao. Kaya ito may tatlong materials tulad nito. Ayan, lumilipad kaya binasa natin. Yan, mga dust. At pwede na natin ito ilipat. Ayan, dito sa pagpa-planting. Ayan, napakaganda na ng soil ng kondisyon.
At simple lang yung pagkumpos sa pagtatanim. Ayan. Sa malalawak, mararami din yung mga organic na nilalagay nila. Sako-sako o truck-truck. Ito sa atin ay backyard lang po ito, gardening. At ito ay pantanim lamang po sa bakod. Malaki ito, pwede pa durugin. Ayan. Durugin lang ito. Ito yung duck manure, hindi pa siya nadurog. At katapos magkumpos, ito na po, pwede na ito mag-replanting. Antayin lang na mag-extract yung lupa kaunti. At ayan, kanina sinabi natin, ulitin lang, ito yung natural soil, unang layer, pangalawang layer, at itong pangatlo na final. At ang material nito, dahon lang ng saging, walang gasto. At itong soil, tapos balat ng saging, at saka duck manure, at saka soil, at saka itong ipa ng palay, at nilagyan ng 4600 urea para pagpakondisyon sa lupa. At ito na, antayin na lang yung seedling na itatanim. At lalo sa malalawak at matrabaho, ito kaunti pa lang at ang daming materials nga hinalo dito sa pagtatanim. Tapos na po tayo. Maraming salamat po sa panonood. At ito yung nagawa na pwede sa mga cemented na mga wala mapagtaniman na lupa o dikit-dikit. Kung gusto magtanim, ganito lang po ang gawin. Makakapag planting na ng magandang gulay at katulad nito. At shout out po sa lahat ng mga nag-subscribe sa Tanim Oras Vlog sa YouTube channel. Bye bye and God bless. Sa susunod naman muli natin pagbabalik. Wow.